Welcome to Donmar TV News Channel. 50 hanggang 60 million doses ng COVID vaccine darating sa bansa bago matapos po ang taon. Tinatayang nasa 50 hanggang 60 million na COVID-19 vaccines ay inaasang darating sa Pilipinas bago matapos ang taong kasalukuyan. Ayon kay National Task Force Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., nasa 45 hanggang 50 million bakuna na binili ng pamahalaan mula sa iba't ibang vaccine manufacturers ang darating sa bansa mula November hanggang December. Una nang kinumpirma ng COVAX facility ang delivery ng karagdagang 10 milyong doses ng Pfizer sa Disyembre at sa Enero. Samantala, 2 milyong donasyong bakuna ng Estados Unidos sa magitan ng COVAX facility ang darating din sa bansa, habang yung mga donasyong bakuna naman mula sa iba mga bansa ay nasang darating na sa mga susunod na araw. Sinabi pa ni Galvez na ngayong 2021 ay nasa 193 million ang kabuang bilang ng COVID-19 vaccines na na-secure ng ating bansa. Emosyonal na naglahad lamang po ng suporta para kay Vice President Leni Robredo ang mga tricycle driver mula sa Muntinlupa, partikular dito si Ronald Carigo. Sa interview ng OVP spokesperson na si Atty. Val Gutierrez, sa kanya ay mangyak-yak na kinuwento ni Carigo ang binigay po na pag-asa sa kanya ng desisyon na tumakbo na si BP Leni sa pagkapangulo sa 2022. Natuwa po siya. Naniniwala si Carigo na walang Pilipino may iwan kapag nabigyan ng pagkakataong mamuno sa bansa si Robredo. Kaya sa harap ng limitadong pondo, sinabi ni Carigo na sila mismo ang pera ni BP Leni at ang taong bayan mismo ang mga kampanya para sa kanya. Suportado naman ng Commission on Elections ang panukalang batas para amyandahan ng Omnibus Election Code at patawan ng multa ang mga nuisance candidate. Yun po yung mga panggulo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform, iginiit ng mga mababatas na patawan ng multang 100,000 piso ang mga individual na mapapatunayang naninira lamang ng halalan, mga nagiging sanhi ng pagkalito ng mga botante, bunsod ng pagkakapare-pareho ng pangalan ng rehistradong kandidato, at yung walang maipakitang kakayahan na magpapatunay na sila'y seryoso dun sa intensyong tumakbo sa halalan. Sa interview ng RMN Manila, binigyan din ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ito'y upang seryosohin naman ng mga nuisance candidate ang itinakda ng batas na ginagawa nilang katawa-tawa yung sistema. Sa kabila nito'y sinabi po ni Jimenez na bibigyan pa rin ng karapatan ng mga kandidato na patunayan na sila'y hindi nuisance candidate. Sa wakas ay matutuloy na ang Marcos Duterte tandem sa darating na 2022 national election. Kapapasok lamang na balita na nanggaling na mismo sa bibig ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio na di umano'y malaki di umano daw ang posibilidad na tatakbo siyang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito nga ay matapos kanyang naging exclusive interview kung saan ay tinanong sa kanya kung open ba di umano siya sa pagtakbong vice-presidente ng Republika ng Pilipinas at walang pagdadalawang isip na kanya di umano itong sinagot na open di umano siya daw sa posibilidad na tatakbo siyang vice-presidente ng bansang Pilipinas at makakatandem pa di umano niya dito ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Ito ang viral video na hindi na napigilan pa na marami sa ating mga kababayan na kumalat at umabot sa mahigit 2 milyong views sa napakaraming social media platform matapos nila kumpirmahin na ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio na kanya magiging posisyon sa darating na 2022 national election. Pakiwari pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay ito na rin ang bahagi ng kampo ng dating senador si Bongbong Marcos matapos ang kanilang naging statement na di umano'y hindi manggagaling sa Luzon kundi ang Visayas at Mindanao ang kanyang magiging katandem sa darating na 2022 national election. Nagsisimula o nagmistulang fiesta na nga daw ang pagbubunyi ngayon ng maraming sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga dying hard Duterte supporters at ang dating senador si Bongbong Marcos. Ang mga dying hard Duterte supporters naman ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio matapos di mo nang mag-viral ang di umano'y confirmation video ng isa sa pinaka-inaabangang tambalan sa darating na 2022 national election. Matapos mag-viral ang nasabing pahayag ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio na tila kinumpirma na ang kanyang pagtakbo sa pagka-vice-presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election ay umabot na ito sa mahigit sa 2.8 million views in just 2 hours. Matatanda ang umani ng samot-saring reaksyon at nag-trending pa sa mundo ng social media ang pakikita ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio at ang dating senador si Bongbong Marcos sa Cebu City, kung saan ay bukod sa banding ay hindi rin maitago ng sabihin ng Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio na babakapan nila ang pagtakbong pangulo ng dating senador si Bongbong Marcos at handang sumuporta ang partido ng presidential daughter na walang iba kundi ang kanyang itinayong grupo na hugpong ng pagbabago. Kasabay nito ang balitang arrangement ng partido ng dating senador si Bongbong Marcos at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio, kung saan ay tila nililigawan na ng partido na tumakbo as Vice President at Presidential daughter na si Davao City Mayor
Mayor Inday Sara Duterte Carpio dahil nga dito ay naglabasan din ang balita na tila manggagaling sa Visayas or Mindanao ang magiging running mate ng dating Senador si Bongbong Marcos sa darating na 2022 national election. Dahil nga sa naging balitang ito ay milyong-milyong supporters ng dating Senador si Bongbong Marcos at presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio ang nagsani puwersa sa mundo ng social media at ang kanilang naging panawagan ay Marcos Duterte tandem run sa 2022 national election. Ngunit matapos mag-viral na sabing video ay nagbunyi na ang marami sa ating mga kababayan at ayon pa di mo sa kanila na tila ito ng araw ang kumpirmasyon na hindi na paaabutin pa ng November 15 ang balitang magtatandem na ang dalawang politikong inaabangan ng marami sa ating mga kababayan. Dahil nga dito ay ayon di mo sa mga political expert ay win by a landslide ang mayayari sa 2022 national election dahil ang dalawa sa pinaka gustong maging leader ng marami sa ating mga kababayan ay pinakinggan na ang hinaing ng marami sa ating mga kababayan na di mo tumakbo ito at nagtandem sila sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Go, go, go, Mayor Inday, and go, 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 Bongbong Marcos for the win. Both of you can make our country great again. I know that both of you can continue whatever your dad started na talaga namang nakakatulong sa ating mahal na bayan. I know na hindi madali sa inyo ang mga desisyon na tumakbo sa pagkapangulo at vice presidente ng ating mahal na bayan kasi sobrang dami ninyong nakabangga at sobrang dami ninyong mga taong naninira sa inyo. But please huwag niyo silang pansinin kasi kukonti lamang sila kumpara sa aming mga mamamayang Pilipino na humahanga at sumusuporta sa inyo. Kaya please run for us. Kayo na ang bahala sa pagtakbo ninyo at kami na ang bahala para manalo kayo. Kasi hindi lang ako kasi madami kami mga Pilipino ang umaasa sa inyong dalawa. Please don't hesitate to run para mapanatag ng kalooban namin na meron ng dalawang politikong tatakbo sa higher position sa darating na halalan na talaga namang may tunay at totoong malasakit at pagmamahal sa ating mahal na bayan at kayo yun Bongbong Marcos at Mayor Inday. Kaya run for us please." Ayon naman kay Bonifacio Gallarcon, "Yes, finally dreams most of the Filipino comes true. This is time most awaited, more all of us to happen. It's so clear landslide victory this coming 2022 national election. Bye Dilawans, mabuhay Bongbong Marcos and Sara Duterte, and we salute and proud of you Mr. President Duterte, you're so great." Ayon naman kay Jovi Mondares, "Wala nang tatalo sa tandem na ito. Ito ang dapat para sa Pilipinas. Go, go, go BBM and Mayor Sara para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan ng ating mahal na Pangulong Duterte na pagbabago at pagpapalakas pa sa ating sandatang lakas ng Pilipinas. God bless all of you. God bless. Mabuhay ang Pilipinas." Ayon naman kay Phil Castro, "Whichever ang nasa presidente or vice, all out support ako for the country and for the real unity amongst Filipino. Let's have peace and unity once and for all for the good and for our beloved motherland. God will make this country great again and He will be blessed as all praise God." Ayon naman kay Pedro Baliguat, "Yes, mabuhay ang maharlikang Pilipinas. Di na mapipigilan ang bilis ng pag-unlad ng ating bansa. Ang saya-saya talaga dahil sa 2028 sa gabay ng Diyos, si Ma'am Sara ang ating presidente. Walang humpay na kaunlaran ito. Mabuhay ang ating mga kabataan ngayon. Mabuhay ang lahat ng Pilipino." Ayon naman kay Candy Agasid, "Praise God, unbeatable tandem and most awaited time for our coming national election. We feel glad, blessed, inspired, and comforted with this perfect tandem to make our nation be great again. Mabuhay Bongbong Marcos, our distant president. Mabuhay Inday Sara, our vice president. For we firmly believe on the prophetic destiny of BBM of our president. To God be the glory." And go. Sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong kanila nga di mo na sinasabi na sobra di mo na silang natutuwa sa naging balitang ito kung saan ay malapit na di mo nang matupad ang kanilang hinihiling na magkakaroon na ng Marcos Duterte tandem sa darating na 2022 national election. Kasi ayon di mo na sa kanila ay ang dalawa lamang daw na ito ang mga politikong kayang ipagpatuloy ang lahat ng mga nasimulang magagandang proyekto ng kanilang mga ama na talaga namang nakakatulong sa ating mahal na bayan. At ang dalawa lamang di mo na ito ang makakatupad ng mga huling habilin ng yumaong na Presidenteng Ferdinand Marcos na make the Philippines great again. Kasi ang dalawa lamang di mo na ito ang mga nagtataglay ng mga katangiang dapat taglay na magiging susunod na leader at yun ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, masipag at totoo ang tunay pagmamahal sa ating mahal na bayan. Kaya payo nga ng marami sa ating mga kababayan sa mga politikong liko na maghanda-handa na di mo sila kasi nga kung mangyaring makaupo na ang dating senador si Bongbong Marcos bilang susunod na Pangulo
Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas ay maglalaho na lamang di mo ng mga politikong liko na ito kasi nga ay lilinisin ng dalawang ito ang mga tunay na salot na talaga namang sumisira sa ating mahal na bayan.